Hello, what's up mga katoy? So welcome back for another unboxing video natin. So nakikita nyo, this is the Storm Arena Street Fighter Alpha 3 or 03 Charlie or Nash. So napansin ko lang yung box na ito is much bigger or a little bit bigger than the previous 4 Storm Arena figures from Street Fighter Alpha 3. Mas malaki siya, maybe I guess dahil na rin dun sa kanyang effects. Pero tara, check muna natin yung box. So this is the front window of the box. Ayan, ang ganda ng front art niya. Yung side art ng box. And of course, yung back of the box. Ayan, yan yung mga action pose na pwede natin gawin. Let's open it up. For the backdrop or mini diorama ng ating Nash figure, ayan, nasa loob siya ng parang hangar or yung base ng army. Ayan. Merong jet fighter pa, may jet plane pa sa likod. Gaya ng ibang Storm Arena figures, meron din tayo dito ang standard stand ng Storm Arena with metal and plastic lip. Our alternate head, ayan, itong kanyang angry expression or mad expression, the teeth gleaming head sculpt, ayan, napakaganda. Tapos yung kanyang bangs, ayan. And ingat lang rin sa paghahaon nito dahil of course fragile ang mga action figures. Kahit sabi mo gano'ng katibay yan, there's a possibility na maputol yan. Second accessory is yung kanyang eyeglasses. Of course meron dito tayong alternate butterfly joints ng part na yun sa shoulders. Kasi naka-vest siya. So pwede natin palitan nyo kung gusto natin na shirtless siya. Meron tayo ditong alternate pair of holding the glasses. Ayan. Another pair of open palm hands or parang throwing siya, ganun. Pwede mo siya gamitin sa pagta-throw or something or parang relax or fighting pose. And of course, meron din tayo ditong alternate pair of hand na I don't know what is this. Maybe sa victory sign gesture niya, sa pose niya, or sa paghawak ng glasses din. Or pwede rin tong parang flicking gesture. Ano mo yung parang nakaganyan. No? Pwede mo siyang gamitin flicking gesture or something. Last but not the least, ang ating flash kick effect, or the flash sweep, whatever. I think that's flash kick. Same with Guile. Actually, pwede natin itong gamitin sa ating Jadadois Guile. And kapag nag-release din si Storm Arena na kanilang Guile version ng Street Fighter Alpha 3, pwede natin itong gamitin sa kanya. And I'm pretty sure meron yung Sonic Boom effect na pwede rin natin gamitin kay Nash. Same goes dun sa Jadadois Guile na may Sonic Boom effect. Pwede natin gamitin sa ating Storm Arena na Charlie or Nash. Ayan. So yun, may mga nakikita akong review ng iba, madalas nila masira to. I don't know why, maybe sa pagkabit or pinapwersa nila. Pero mamaya, ayusin natin yung paglagay nito para hindi natin masira. Finally, ang ating Charlie or Nash figure na meron pa siyang accessory dito na ayan, dog tag. Kala ko nakaiwalay, nakakabit na pala. Tapos yung kaninang alternate pair nung butterfly joints, dito kayo nakabit kan, pwede mo tanggalin to if gusto natin siyang shirtless. Mamaya gagawin din natin yun. Ayan. Napansin ko rin same na siya nung kay Sagat, wala yung hati. Kasi pansin ko kapag ng mga karate gi or the kimono gi, yung mga Street Fighter characters just like these three, Ryu, Ken, and then Hibiki, yung loob ng ab crunch nila, yung lower ab crunch, may mga hati, which is yun yung hindi nagustuhan ng ibang fans na meron din to pero tinanggal nila bago i-release si Sagat. Actually mas maganda yun, mas na-maximize, pero siguro dito sa tatlo hindi na nila tinanggal. And tingin ko rin sa darating na Akuma, na Storm Arena Akuma, ganun din mangyari. Siguro din nila yung tinanggal dito kasi natatakpan naman ng kimono, diba? Eto kasi medyo labas yung katawan, same goes with Sagat, kaya tingin ko tinanggal nila. Yung pinaka articulation na ng ab crunch nito nasa pinaka ilalim. Yung kapag tinanggal mo to, nasa ilalim na. Ito kasi natanggal ko na ilalim na ito sa Sagat Tingin ko ganun ang ginawa nila dito. Makikita natin mamaya sa articulation pag sinubukan natin. So same goes din itong tatlong bugok na to, pare-pares ng articulation except kay Sagat, iba yung pagkakamold sa kanya. Ito rin, iba pagkakamold dito. Parehas sila ni Sagat, lalo na dito sa part na to. So, para sa kanyang head and neck articulation, tilt,
twist side to side, look down this much, look up this much. Ayan, medyo matalim tong buhok medyo masakit sa kanyang shoulder T-pose. Ayan, kanyang butterfly joints. Ayan, just like what I've said, pwede natin palitan yan mamaya. Then the upper ab crunch and lower ab crunch. Ayan ayokong pang persahin, pero ayan di ba nakikita niya na? Ayan, nakikita niya yung pinaka parang guhit. Yes, tama ako. Same with Sagat, nasa ilalim na yung pinaka articulation. Ayan. Ewan ko, siguro ayaw na ng iba nila na may hati, yung parang Marvel Legends style, siguro napapangitan sila. Yes, for me, much better yung ganito. And ang nagustuhan ko doon, nagawa ng paraan ni Storm, yung part na yun. Of course, sa kanyang bicep swivel, double jointed elbows, yung wrist hinge niya, yung peg din nito. Gaya nung previous video natin, review natin kay Dan Hibiki. Ewan ko kung ito mahigpit ito hindi. Kay Dan Hibiki medyo natakot pa ako nun napansin ko rin, of course, meron siyang removable watch. Actually, para smartwatch na nga yung tsura pero syempre, wala pa smartwatch during yung time na to. This is an ordinary army watch. Yan. Yung design, ayan, kanyang cargo pants, army pants, and may drag down din. Then meron kayo siyang thigh swivel. Ang ganda ng design, tapos yung 6 pockets style na cargo pants. Yung gusto ko, tapos 3 ports lang siya. Kanyang double jointed, ito ang matigas, double jointed knees. Yan. And kaya na ibang Star Marina figure, di mo masasagad pa talikod dahil sa kanyang butt. Ayan. And then of course, ang ating ankle pivot. Ayan. Ang cute ng style kasi nga boots nga to, hindi gaya nung itong mga previous puro paa yung nasa ankle swivel nila. Ito sapatos naman. Ito talaga quality ni Storm talaga, ang galing. Tapos ang kanyang toe joints na yan natin, medyo matigas yun. Overall, out of this 5 figures, talagang magugustuhan ko. Para sa akin, number 1 is Nash. Nilang 5. Really like Nash. Yung design niya, actually, para-paras lang rin naman ang articulation niya. Yung part na kung saan merong articulation, pero yung design lang. Siyempre, kasi common na tong especially itong tatlo. Halos, papansinin mo, same mold lang naman yung mga yan. Ito, meron pa tong nagkaroon pa ng issue si Ryu. Yung kanyang knees. Pare-paras na mold, pinalitan lang ng ulo. Pwede nga natin pagpalit-palitin yan Si Sagat, iba rin naman yung design niya. Dati siya yung number 1 ko. Pero ngayon nung dumating na si Charlie, si Nash, siya yung number 1 ko ngayon. Pangalawa si Sagat. So, ayun. Overall, tingin ko dito, syempre of course, basta Storm, 10 out of 10 sa akin yan. So, binin ng bias, yun talaga sa akin ng except for Storm female figures. May problema sila when it comes to face. Yung nilabas nilang prototype ni Chun-Li, medyo hindi slender yung body lumaki lang yung thighs. Pero mukhang katawan lalaki, tsaka mukha ng lalaki. And I hope, please, Storm Marina, fix your Chun-Li figure before you release it. So, yun lang yung masasabi ko. So, let's have some height comparison with other Storm Arena figures here. Another line ng action figure. And let's have some action pose for Nash.